Isa pa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay muling tumayo bilang paggalang po natin sa salita ng ating Panginoon. Nabasa na po yung ating pong teksto kanina, ngunit muli ko pong babasahin upang mas lalo po nating maunawaan. Basahin ko po sa New International Version. Psalm chapter 84, verses 1 up to 7. How lovely is your dwelling place, Lord Almighty. My soul yearns even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the shallow a nest for herself, where she may be having her young, a place near your altar, Lord Almighty, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house, they are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools. They go from strength to strength till it appears before God in Zion. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang masalita na ating pong nabasa. Maaari na po kayong umupo. Sa umaga pong ito ay muli po nating talakayin yung the blessed man na tinatalakay po natin. Alam na ho natin, na-explain na po sa atin nung linggo kung sino itong tinatawag na blessed man. Itong mga tinatawag na blessed man, ito yung mga nananampalataya kay Jesus, ito yung mga sumusunod kay Jesus, ito yung mga nagpupuri sa Panginoon, ito yung mga naglilingkod sa Diyos, ito yung mga believers, they are the blessed man. So napakapalad po natin mga kapatid dahil tinawag po tayong blessed sa harapan ng ating pong Panginoon. At nung linggo ay natalakay po natin yung characteristics of the blessed man. Ngayon sa ating pong pagpapatuloy dito po sa aklat ng Psalm chapter 48, makikita po natin dito na si Psalmist David na siyang author ng Book of Psalms at ng chapter 48, ipinapakita niya dito yung paglalakbay at pananalangin ng mga mananampalataya o ng mga blessed man. At ipinapakita din dito na napakapalad ang mga taong ito na nananahan doon sa presensya ng ating pong Panginoon. At makikita din po natin dito yung marugdog na pagmamahal ni David sa bawat isa po sa atin na yung ating paglalakbay bilang isang tinawag ng Diyos na blessed ay makarating tayo hanggang sa dulo ng walang hanggan o hanggang sa finish line na itinakda ng ating pong Panginoon. Ngayong umaga ay tatalakayin po natin yung the journey of the blessed man. Yung paglalakbay ng pinagpalang tao. Sa verse 6, makikita po natin dito yung unang journey ng blessed man. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools. Sa magandang balita Biblia, habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pagulan. Number 1, journey of the blessed man experiences valleys. Nakakaranas ng mga bundok o nakakaranas ng mga lambak sa kanyang buhay. The Christian life is ongoing pilgrimage of journey of which valleys are part. Even the most devout saints go through valleys. Bilang isang mananampalataya,
na sa atin pong paglalakbay, tayo po ay normal na nakakaranas ng mga valleys, ng mga bundok, ng mga bulubundukin, ng mga lambak sa ating mga buhay. King David referred to the valley of the shadow of death. Minsan nakakaranas po tayo doon sa valley of the shadows of death. Kaya nga ang sinabi ni Psalmist David, though I walk through the valley of death, I will fear no evil, because thou art with me. Minsan nakakaranas po tayo ng mga iba't ibang valleys sa ating mga buhay. Ano ba itong mga valleys na ito? Ano ba itong mga lambak na ito na tinutukoy po natin? Valleys are those places where our metal is tested. Ang mga lambak na ito ay ang mga lugar kung saan nasusubok ang ating katapangan. Bilang isang mananampalataya, bilang isang blessed man, hindi po tayo exempted na makaranas ng mga iba't ibang pagsubok sa ating mga buhay. Hindi tayo exempted na makakaranas ng mga iba't ibang klase ng lambak sa ating mga buhay. At sometimes, dinadala tayo ng Panginoon doon sa lambak upang dito nasusubok ang ating katapangan bilang isang mananampalataya o bilang isang tagasunod ng ating pong Panginoon. Valley, it is the place where quitters quit and doubters doubt. Ang lambak, ito yung lugar na kung saan maraming nagkukwit, maraming umaatras, at maraming nagdududa. Kung kasama pa ba nila ang Panginoon na sa kanilang paglalakbay bilang isang mananampalataya, makakaranas ng mga lambak o ng mga bundok sa buhay na sometimes marami na pong mga umaatras dito na ayaw nilang magpatuloy kasi nakikita nila pataas na yung kanilang dinaraanan. At marami na rin nagdududa kung kasama pa ba nila ang Panginoon. Valley, it is the location where faith is proven. Ang mga lambak o bundok ay ito yung lugar na kung saan ay nasusubok ang pananampalataya. Kaya sa buhay po natin, bilang isang mananampalataya, bilang isang blessed man, kapag tayo po ay dumaraan sa iba't ibang pagsubok o iba't ibang valleys, iba't ibang bundok, iba't ibang lambak ng ating mga buhay, dito po sinusubok ng ating Panginoon yung ating pong pananampalataya. Valley, it is here that blessed men are separated from the merely curious. Dito po nahihiwalay ang mga blessed man kaysa sa mga taong curious lamang. Ano bang nangyayari dyan? Curious ako, makasama nga, makadalo nga. Ano bang meron dyan? Dito po nahihiwalay yung mga tinawag na blessed man kaysa sa mga curious na tao. Kung titingnan po natin, ano ba yung mga valleys na nararanasan po ng isang blessed man o ng isang normal na tao? The valley of weeping. Yung pag-iyak. Places where hope is defied and failure looms large. Nakakaranas po tayo ng mga pag-iyak na kaya nga tinawag ni Psalmist David na valley of Baca or valley of weeping. Ano pong sinabi ng atin pong binasa na yung kanyang pagkain na ay ang kanyang mga luha sa magdamag. Kaya kapag ikaw ay blessed man at nakakaranas ka ng mga bigat sa loob mo, nakakaranas ka ng mga pag-iyak, nakakaranas ka ng mga pagtangis sa iyong buhay, na minsan tumatangis ka dahil nawalan ka ng minamahal sa buhay, tumatangis ka dahil nawalan ka ng isang mahalaga sa buhay mo, tumatangis ka dahil mayroon kang pinagdadaanang mabigat. That is normal. You are passing the valley. Nararanasan mo yung valley as a blessed man. Yung valley ng pagtangis. But, hindi po magtatagal
ang pagtangis. Ang sabi po ng Biblia sa Psalm chapter 30 verse 5, weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Ibig sabihin, yung pagtangis ay hindi po magtatagal. Papalitan ito ng Panginoon ng kagalakan. Yung mga nararanasan po nating pagtangis, yung mga nararanasan po nating pag-iyak, hindi habang buhay, ikaw ay umiyak, tumatangis, kundi ang sabi ng Biblia, papalitan niya ng kagalakan. Kaya tayo po, normal lamang na nakakaranas tayo ng mga pagtangis, nakakaranas tayo ng mga pag-iyak sa ating mga buhay. That is normal. Bilang ating paglalakbay, bilang isang blessed man, bilang isang mananampalataya, bilang isang tagasunod ng ating Panginoon sa araw-araw nating pamumuhay, minsan natatouch yung emotion po natin, nasasaktan tayo, napapahiyak tayo. That is normal na experience po natin bilang isang blessed man. At mapalad ka, kapatid, kaibigan, kapag nakakaranas ka ng mga ganyan. Why? Because sinusubok ng Panginoon ang ating pananampalataya. Huwag sana tayong magquiquit, huwag sana tayong magdududa kung kasama pa ba natin ang Panginoon. Bakit nararanasan mo lagi ang pigati, nararanasan mo lagi ang kalungkutan, nararanasan mo lagi ang pagtangis, pag-iyak? Because tinitest ka ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Valleys of warfare. Yung una kanina na valleys, it is valleys of weeping. Ngayon naman, valleys of warfare. It is here that Satan war against our mind. Dito na po, nagkikipaglaban ang ating kaaway sa ating mga isipan. Ang tinatarget ng ating kaaway ay ang ating kaisipan. Hindi niya tinatarget ang iyong physical, kundi ang tinatarget ng iyong kaaway, it is your mind. Sapagkat alam niya na sinasabi ng Biblia na let your mind be the mind of Christ. Sapagkat kung ang laman ng ating kaisipan ay ang kaisipan ni Kristo, kung ang laman ng ating kaisipan walang iba kundi si Jesus, kailanman ay hindi makakapag-penetrate ang ating kaaway. Kaya ang ginagawa ng kaaway, tinatarget niya ang kaisipan ng bawat mananampalataya, nakikipag-battle siya dyan. Kaya minsan tayo mga mananampalataya sa pakikipag-battle, pakikipaglaban ay nagkakaroon din tayo ng pagdududa, nagkakaroon din tayo ng pagtatanong kung kasama pa ba natin ang Panginoon. At minsan, yung pag-atake sa atin ni Satanas ay with indictments. Na may yung pag-atake ng kaaway ay huhusgahan kanya. Sasabihin ni Satanas na ikaw ay dumadaan sa valleys of weeping. Ikaw ay tumatangis. Ikaw ay dumadaan sa mabigat na problema. Sasabihin ni Satanas sa iyo, ayan, nararanasan mo ngayon yan because of your past sin. Dahil sa mga kasalanan mo, kaya nararanasan. So, hinuhusgahan tayo ni Satanas. Pangalawa, inaapi tayo ni Satanas. Sasabihin ni Satanas, o tingnan mo, kung talagang anak ka ng Diyos, hindi mo na sana mararanasan ang mga pagtangis na ito. Kung talagang anak ka ng Diyos, hindi mo na sana nararanasan ang mga problemang ito. Kung talagang anak ka ng Diyos, hindi mo na sana nararanasan ang mga pagsubok na ito. Tingnan mo, pinabayaan ka na ng Diyos. Pinabayaan ka na ng Diyos na sinasabi mong sinasamba mo. Pinabayaan ka na ng sinasabi mong makapangyarihang Diyos. Napaka-unfair ang Diyos mo. Bakit ka nagdadanas ng ganitong sitwasyon? Bakit ka nagdadanas ng napakabigat mong sitwasyon, napakabigat mong kalagayan? Tingnan mo ngayon ang sitwasyon mo. Sometimes ganun po yung ginagawa ng kaaway. Pangatlo na pag-atake ni Satanas ay yung sasabihin niyang winawalang bahala tayo ng Panginoon. Tingnan mo, kahit anong iyak mo, kahit anong dalangin mo,
Hindi ka pinapakinggan ng Diyos. Pinabayaan ka na ng Panginoon. Walang bahala ka na. Meron na siyang mas paborito kaysa sa'yo. Yun yung mga itinatanim ni Satanas sa ating kaisipan. Yun yung mga sinasabi niya, at kapag in-entertain natin yun, sasabihin natin, oo nga ano, mas mabuti pa nung hindi ako naglilingkod. Mas mabuti pa nung hindi ako nagpupuri sa Panginoon. Dito po natin makikita na ang isang blessed man ay nakakaranas din ng mga valleys sa ating mga buhay. Kaya kapag ikaw ay nakakaranas ng iba't ibang valley, iba't ibang lambak, iba't ibang bulubundukin, o iba't ibang bundok sa buhay mo, hindi po literal na mga valley, hindi po literal na malambak na mabundok ang pinag-usapan po natin dito. Mga bundok na ito, mga valleys na tinatalakay po natin, it typifies problems. It typifies mga pagsubok sa ating mga buhay. It's normal lamang po yun because you are a blessed. Ikaw ay tinawag na blessed ng ating Panginoon. Isa yan sa mga journey na nararanasan po natin habang tayo po ay patuloy na naglilingkod sa ating pong Panginoon. Pangalawang nararanasan ng blessed man sa kanyang paglalakbay, enhances valleys the experiences. Yung una kanina, experience valleys. Pangalawa, na nararanasan ng isang mananampalataya, enhances valleys the experience. Napapaganda ang mga lambak na nararanasan. Sa verse 5, ang sabi po dito, blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. Blessed men refuse to allow their immediate situation to keep them from their ultimate destination. Their heart is set on pilgrimage. Ang mga tinawag na blessed man, o yung mga tinawag na mga mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon, ay hindi nila tinatanggap yung kanilang kalagayan, yung kanilang sitwasyon na nararanasan, na pinagdadaanan, ay doon na lamang ang kanilang destinasyon. Kundi ang isang mananampalataya sa Panginoon, na bagamat nakakaranas siya ng mabibigat na sitwasyon, mabibigat na pagsubok, mabibigat na problema sa kanyang buhay, siya po ay umaalis doon, siya po ay nag-move on upang sa ganon ay maging makapagpatuloy na makapagpuri at makapaglingkod sa Panginoon. Na sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema, sa kabila ng napakahirap na sitwasyon na nararanasan niya, ginagawa niya itong positive at ginagawa niya itong aspirations upang siya'y magpatuloy na magpuri sa Panginoon. Sapagkat alam naman natin na ang atin pong tunay na tirahan ay hindi po dito, kundi doon sa langit na inihanda ng atin pong Panginoon. Kaya ang sabi po dito, napakapalad ang mga tao ng kanilang lakas. Walang iba kundi ang atin pong Panginoon. They make it a place of springs. Na bagamat may pagsubok, bagamat may problema, bagamat valley na po yan, pero ang isang mananampalataya, ginagawa niyang positibo at ang sabi ng Bible, they make it a place of springs. Ibig sabihin, they go beyond the surface experiences and tap into the subterranean springs. Ang ibig pong sabihin nito, they do not wait for rain, but pray to rivers of living water. Yung hindi lang sila naghihintay na babagsak ang ulan, pero sila ay
umiiyak, dumadalangin sa nagbibigay ng ulan. Yun po yung mga tinawag na blessed man. Na bagamat gawat na, bagamat crisis na, pero ginagawa pa rin niyang, nagagawa pa rin niya na yung crisis may mga pagpapala sa kanyang buhay. Why? Sapagkat siya'y nananalig pa rin sa ating pong Panginoon. Know the God of the valley and of the mountains. Alam nila ang Diyos ng mga lambak at Diyos ng mga bundok. Bagamat napakahirap na sitwasyon, hindi sila naubusan ng pag-asa. Sapagkat sila'y patuloy na nananalig at umaasa sa Diyos ng mga lambak at Diyos ng mga bundok. Na alam nilang mga blessed man na ito, na yung Diyos na kanilang sinasamba, ay siya yung Diyos na gumawa ng mga bundok, gumawa ng mga lambak, gumawa ng lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa. Kaya kung anuman yung pinagdadaanan ng blessed man, hindi kaagad yan sumusuko, kundi siya ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Ang sabi nga ng Biblia sa verse 5, Blessed are those whose strength is in you. Mapalad ang mga taong ang lakas nila ay walang iba kundi ang Diyos. Mapalad ang mga taong nananalig sa ating Panginoon. Kaya ikaw ay tinawag ng Diyos na blessed man, at kapag ikaw ay patuloy na nagtitiwala, nananangan sa kakayahan ng Panginoon at hindi sa sarili mong kalakasan, hindi sa sarili mong kakayanan, mapalad ka pa rin. Ang sabi po ng verse 5 ng Psalm chapter 48. Blessed are those whose strength is in you. They experience the outpour blessings of God. Itong mga taong ito na patuloy na nananalangan sa ating Panginoon, patuloy na nananalig sa ating Panginoon, patuloy na nananampalataya sa Panginoon, despite sa mga crisis, despite sa mga mabibigat na sitwasyon na kanilang nararanasan, ang sabi po ng Biblia, they experience blessings of God. Makakaranas pa rin sila ng mga pagpapala, makakaranas pa rin sila ng mga biyaya ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay magbubukas ng langit upang ipaparanas niya sa bawat mananampalataya na kahit napakahirap na sitwasyon, napakabigat na sitwasyon ang kanyang nararanasan, pero patuloy siyang nananampalataya, patuloy siyang nananalig sa Panginoon, ipaparanas pa rin ng Panginoon ang kanyang biyaya at pagpapala sa taong iyan. Pangatlo na nararanasan ng blessed man. Sa verse 7, they go from strength to strength till it appears before God in Zion. Exchanges strength in the valley. Doon sa valley, nagkakaroon sila ng kalakasan. They go from strength to strength. This is relying on themselves and come to rely upon God. Yung sinabi niya sa verse 5, Blessed are those whose strength is in you. Now, in the valleys, sa mabibigat nating sitwasyon, sa mabibigat nating mga pagsubok, sa mabibigat nating problema, nagkakaroon tayo ng kalakasan. Why?
naaalala mo that there is God who made the heaven and the earth, na hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwan kapag ikaw ay patuloy na nagtitiwala at nananangan sa ating pong Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Makakaranas ka pa rin ng grace ni God. Power is available to fill yours. Ang sabi po sa verse 8, hear my prayer, Lord God Almighty, listen to me, God of Jacob. Yan po yung panalangin ni David. Pakinggan mo ako, O Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Na sa kabila ng napakabigat na situation, still, hindi po nawawala yung grace ni God. Kaya kahit anumang sabihin ng tao na crisis ngayon, yung grace ni God, hindi pa rin nawawala sa buhay ng mga taong pinagpala niya o ng mga taong tinawag niya blessed man. Sinong mga yon? Ang bawat mananampalataya na patuloy na nananalig sa ating pong Panginoon. Pangalawa, makakaranas pa rin ng God's guidance. Ano pong sabi sa verse 11? For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those who walk is blameless. Makakaranas pa rin ng gabay ng ating Panginoon. Ano bang trabaho ng sun? The sun gives light and directs the paths of planets. Siya ang nagbibigay ng liwanag sa buong sanlibutan at nagbibigay ng direksyon sa mga planeta. Ngayon yung sun na yan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Na bagamat may mabigat kang pinagdadaanan, may mabigat kang sitwasyon sa iyong buhay, may mabigat kang problema sa iyong buhay, God is still there at binibigyan ka ng guidance kung anong mga decision ang dapat mong gawin. Binibigyan ka ng guidance ng Panginoon kung anong mga dapat mong gawin sa kabila na ikaw ay nasa mabigat na kalagayan, mabigat na sitwasyon. Pang-apat at ang panghuli. Enter God's presence. Pagkatapos mo pong maranasan ang mga valley, pagkatapos mo pong mapaganda yung mga nararanasan mong valley sa iyong buhay, pagkatapos mong mapalakas doon sa valley, then you can enter God's presence. Verse 7, they go from strength to strength till it appears before God in Zion. The Lord God becomes their all in all. They appear before God. They will ultimately reach their destination, God Himself. They will make it. Every one of them appears before God. Kapag napagtagumpayan mo ang lahat ng ito, then papasok ka na sa presensya ng Panginoon. At yung presensya ng Panginoon, there is peace, there is joy. Andun na lahat sa presensya ng Panginoon. After na maranasan mo ang mga iba't ibang valleys, mapagtagumpayan mo ang mga iba't ibang valleys na nararanasan mo, napalakas ka sa mga valleys na yan, sa mga pagsubok na yan, sa mga problemang yan. Hindi ka nag-quit, hindi ka sumuko, kundi nagpatuloy ka na maglingkod sa Panginoon, then you can enter into God's presence. Kapag sinabi natin God's presence, andyan yung presensya ng Panginoon. Kapag kasama mong andyan yung presensya ng Panginoon, andyan ang Diyos, kasama mo ang Panginoon. Kaya tayo pong mga blessed na tinawag ng Diyos, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Huwag po tayong sumuko, huwag po tayong agad-agad susuko.
Kapag nakakaranas tayo ng mga iba't ibang valleys sa ating mga buhay, iba't ibang problema, iba't ibang pagsubok, mabibigat na sitwasyon sa ating mga buhay, we just go on. At mararanasan po natin yung grace ni God. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Tayo po ay tinawag ng Diyos na blessed man. And the blessed man experienced valleys. The blessed man enhances the valleys he experiences. The blessed man extends strength to the valleys. And the blessed man enter into God's presence. Sa ating buhay bilang isang mananampalataya, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, iba't ibang aspeto ng mga valleys, iba't ibang aspeto ng sitwasyon ang nararanasan po natin. Katulad ng kalsada, minsan may lubak-lubak. Minsan pinapaikot pa tayo. Minsan may simentado. Minsan may aspalto. Minsan paakyat. Minsan naman pababa. Minsan zigzag. Ganon po yung buhay natin bilang mananampalataya. May mga ibang problema. Iba't ibang aspeto ng ating mga buhay na ating pinagdadaanan. But today, blessed man, huwag kang agad-agad susuko kapag meron kang mga iba't ibang valleys sa iyong buhay. Ikaw ay makakapasok sa kaharian ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon, kapag napagtagumpayan mo. Normal lamang sa atin bilang isang Kristiyano na tayo po ay mapadaan sa iba't ibang mabibigat na sitwasyon sa ating mga buhay. Hindi lamang tayo sabay-sabay. Maaaring may nauna, pero ang lahat ng mga yon, kapag tayo po ay tinawag ng Panginoon, that is normal sa ating buhay. Pananampalataya sa ating Panginoon. Huwag lamang po tayong mawalan ng pag-asa. Huwag lamang po tayong agad-agad nasusuko. Sapagkat sa mga mabibigat na sitwasyon na yan, sinusubok ng Panginoon yung ating pananampalataya sa Kanya. Sinusubok ng Panginoon yung ating pagmamahal sa Kanya. Ano mang sitwasyon ang nararanasan mo ngayon, kapatid, magtiwala ka lagi sa Panginoon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang susuko. Magtiwala ka sa Diyos. Manangan ka sa kalakasan, manangan ka sa kapangyarihan ng Panginoon. Dahil meron siyang gagawin sa buhay mo. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat sa iyong masalita. Tinawag mo kaming mga blessed man. At dapat may mga karakter kami na makitaan bilang isang blessed man. At higit sa lahat, may mga journey kami na dapat lakaran. At may mga iba't ibang mga valleys kami sa aming buhay. Panginoon, nakikita mo ang bawat isa sa amin kung ano yung mga pinagdadaanan, kung ano yung mga mabibigat na sitwasyon ng bawat isa. Dakilang Diyos, ang purpose mo, bakit mo kami pinapadaan
sa mga mabibigat na sitwasyon ng aming mabuhay ay hindi upang kami ay sumuko, kundi upang kami ay patuloy na magtiwala sa inyo, patuloy na ipagkatiwala ang aming mabuhay, patuloy kang pagtiwalaan, Panginoon. Tulungan po ninyong bawat anak mo, tulungan po ninyong bawat isa sa amin na nakakaranas ng iba't ibang mga mabibigat na sitwasyon sa kanilang mabuhay mula sa oras na ito. Palakasin mo sila physically at higit sa lahat, palakasin mo sila spiritually, Panginoon. Thank you for all those valleys, O God. Thank you for all those mountains na pinaparanas mo sa amin, Panginoon. Ramdam namin kung gaano mo kami damahal. Kaya salamat po, dakilang Diyos, sa inyong masalita sa araw na ito. At sa amin po patuloy na paglalakbay hanggang sa ikaw ay muling babalik upang iyong kunin ang mga taong patuloy na nagtitiwala sa inyo. Tulungan mong bawat isa sa amin, Panginoon. Palakasin mo kami lagi at pagtagumpayin sa lahat ng aspeto ng aming mabuhay. Salamat po ng marami. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Maaari naman kayong umupo.